Dito na tayo sa part 2 mga boss. Bago ko i-check itong brake pad niya, dito muna ako sa pang-ilalim. Ugain ko muna itong gulong niya kung mayroong problema dito sa ball joint at bearing. Ginamitan ko ng tubo yan mga boss dito sa ilalim ng gulong. Kung makikita nyo, nilagyan ko siya ng tubo tapos inangat-angat ko. Wala namang problema sa ball joint. Tapos pinalo-palo ko yung dalawang gilid ng gulong tapos inuga-uga ko kung may problema sa tie rod at rack end or steering niya. Wala naman, okay. Ngayon, ikot-ikot ko naman itong gulong na gano'n, pinabalik-balik ko siya para makita ko naman kung merong sumasabit pag iniikot ko itong gulong. Dahil sa okay naman ito mga boss, hindi ko naman nakitaan ng problema, pwede ko nang tanggalin itong gulong. Tapos, pinapihit ko pa kanan itong manibela ni customer para pag tinanggal ko itong brake caliper, hindi ako mahirapan. Gumamit ako dyan ng socket wrench na number 14 mga boss. Tinanggal ko itong dalawang sliding pin bolt nitong brake caliper. Ayan na mga boss, nung maluwagan ko na, hinila ko na itong dalawang sliding pin bolt. Nakita nyo, ayan o, kinalawang na itong sliding pin bolt nya. Kailangan yan malinisan. At itong sa baba, medyo nag-stuck na siya mga boss. Kaya sininsil ko na yan palabas gamit yung flat screw. At dahil sa natanggal ko na itong dalawang sliding pin bolt, inangat ko na itong brake caliper. Yun lang, pag angat ko ng brake caliper, nalaglag yung isang brake pad kasi nga tumagilid na itong rotor disc. Tanggalin ko na lang muna itong rotor disc mga boss. Medyo mainit pa kasi mga boss, kaya ganyan ang posisyon ng kamay ko eh. Pabitaw-bitaw eh. Tapos ito namang hub bearing niya, inuga ko. Wala naman siyang kalog. Tanggalin ko muna itong isang brake pad na nakalagay dito sa brake caliper mga boss. Nakaipit kasi yan eh. Oh. Kaya ang gagawin nyo dyan, iangat nyo lang itong clip dito sa brake pad. Pag naiangat nyo yan, hilahin nyo itong brake pad para hindi kayo mahirapan sa pagtanggal ng brake pad. Ayan, tanggal na yung brake pad mga boss. Tapos, kung makikita nyo itong brake pad ni customer, makapal pa naman. Kaya ang gagawin ko lang dyan, gagamit ako ng sandpaper. Lihahin ko lang yan mga boss para yung tubigas dito sa ibabaw ng brake pad matanggal. Kailangan mabalik mo siya sa dati niyang kulay eh, pag medyo nagda-dark na itong brake pad. Ibig sabihin yan mga boss, sa tapak mo ng tapak ng preno mo, kaya nagiging ganyan ang kulay niyan, nagda-dark siya. Kaya pag niliham mo yan, babalik ulit siya sa dati niyang kulay. Tsaka mo ngayon gamitan yan ng brake cleaner para mas malinis na kung may kumapit man dyan na langis or malagkit, mawas out nitong brake cleaner mo. Pero kung wala ka naman budget, pwede mo yan hugasan ng tubig o kaya naman hanginan mo lang after mo siyang maliha. Pag okay na, nalinisan mo na yung brake pad o dito ka naman yan sa rotor disc mo, kung makikita mo, pinadaanan ko rin ng liha yan para yung kumapit na kalawang dyan o kaya dumi, mawas out din, matanggal siya. Kabilaan yung mga boss, lihahin mo. Ayan o, makikita yung ginagawa ko. Ganyan naman ang pagliha, huwag mo na masyadong tagal, baka mamaya numipis na yung ano mo, rotor disc, maging kasing nipis na yan ng plaka. Joke! O yan, ginamitan ko yan ng brake cleaner after ko siyang maliha. Tapos pupunasan nyo yan, syempre. Ayun, kita nyo, pupunasan ko. Para yung marka ng brake cleaner, matanggal din. At para hindi na marumihan itong rotor disc mo, ibalik mo na yan sa dati niyang pwesto. Ayan mga boss, ibinalik ko na. Tapos ito namang sliding pin bolt niya, spray nyo yan ng penetrating oil. After nyo mapunasan, tapos ipasok nyo yan dito sa brake caliper holder nya, i-pre-up nyo na ganyan mga boss sa ginagawa ko para pag ibinalik nyo mamaya pag may grasa na, mas magiging okay pa siya lalo. Punasan nyo ulit itong sliding pin. Ayan mga boss, kung makita nyo, pinunasan ko siya ulit. Tapos ito namang brake pad, ilagay nyo muna yan dito sa brake caliper nyo. Iangat nyo lang itong clip ng brake pad, tsaka nyo ngayon tulak na itong brake pad papasok dito sa brake caliper. Tapos dito ka naman ulit sa isa pang brake pad mo o ilagay mo na rin yan mga boss. Pag nailapat mo siya ng maayos o ilagay mo na ngayon itong brake caliper mo dahil nakalagay naman na dun yung isa pang brake pad, di ba? Dalawa na yung brake pad na nakalagay dyan. Lagyan mo na ngayon ng grasa itong sliding pin bolt. Ilagay mo na yan sa dati niyang pwesto pag may grasa na. Tapos itong isang sliding pin bolt, after mo mapahiran ng grasa yan, o ilagay mo na rin yan sa dati niyang pwesto mga boss. O di ba? Tandaan nyo, yung sliding pin bolt, meron siyang nakaposisyon sa baba at meron din sa taas. Hindi pwedeng magkabaligtad yan. Tsaka mo ngayon i-final yung higpit gamit yung impact wrench mo. Pihit yung manibela pa diretso at pwede mo nang ilagay itong gulong. O di ba mga boss, napakasimple lang naman ito kung kayo ang gagawa ng paglinis ng preno nyo or kayo ang magdi-DIY. Hindi naman siya ganun kahirap. Pero kung sa palagay mo naman, mahina ka na para mag-DIY pa ng sasakyan mo. Siguro naman sa pag-check up, kaya mo na. Ganyan lang naman ang gagawin mo sa ginagawa ko. Oh. Kakalug-kalugin mo lang yan, pipihit-pihitin yung gulong. Pag wala naman siyang uga sa gulong mga boss, negative yan sa sira. Kaya naman kung makikita nyo, pinapalo-palo ko ng kamay ko yung gulong. Pwede kasing may umipit na bato sa rotor disc mo at magkaroon ng kalansing yan pag kinalug-kalug mo na gano'n yung gulong, pag pinalo-palo mo siya.
Ayun mga boss, minsan napapalaki kayo ng gastos, may umipit lang pala na bato. Minsan ganun sisingilin kayo, napakamahal. O di ba? Kaya kasali yun sa pag-check up. Dahil okay na ako sa pag-check up, tinanggal ko na itong dalawang sliding pin bolt. Nakita nyo naman, di ba? Niluwagan ko na yan gamit yung impact wrench ko. At itong dalawang sliding pin bolt mga boss, lilinisan nyo yan. Tanggalin ko muna itong brake pad dito sa brake caliper. Ayan mga boss, hindi ko na yan ginamitan ng plus screw. Medyo lumalakas yung daliri ko kasi mga basher ko nanonood, naghahanap sila para meron silang maipuntos dito sa video. Kilala nyo naman siguro yung mga basher ko mga boss, di ba? Sila si Boy Taga. Balik na nga ako sa trabaho mga boss. Nakita nyo naman itong brake pad ni customer, ginamitan ko na yan ng liha para matanggal ko yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad niya. Kasi nga, kapag hindi mo natanggal yan mga boss at nagpreno ka, pwedeng panggalingan yan ng ingay gaya nito. O kaya may sisipol, gumagano ng preno mo. Kaya kailangan mong matanggal yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad para yung kintab mawala at maganda yung kapit pag nagpreno ka. Pag may budget ka pa, gamitan mo yan ng brake cleaner. Tapos dito naman tayo sa rotor disc, kung makikita nyo, niliha ko lang yan para yung kumapit na dumi or kalawang bumitaw at luminis din kahit papano. Tsaka mo ngayon sprayan siya ng brake cleaner para kahit papano kung meron dumikit dyan na langis, malagkit, mawas out siya. O di ba? Okay na okay. Ganun lang siya mga boss. Tsaka mo punasan ngayon ng malinis na basahan para hindi naman nakakahiya kay customer. Tapos ito namang sliding pin bolt niya, spray mo yan ng penetrating oil. Ayan, nakita nyo mga boss, in-sprayan ko yan. Tsaka ako ngayon siya pinunasan. Siyempre, para lumabas ngayon yung linis niya. O, di ba? Malinis. Tsaka ako ngayon, sprayan siya ulit ng penetrating oil at itabi ko muna. Ilagay ko muna itong rotor disc. Nahihiya pa, ayaw pa pumasok. Pero papasok din yan. O, ayan. Dito naman ako ngayon sa brake caliper. Ilagay ko muna itong isang brake pad dito sa brake caliper. Iangat ko yung clip nitong brake pad, tsaka ko ngayon itutulak yan. O, disalpak na itong brake pad. Isunod ko naman sa ilagay itong isa pang brake pad niya mga boss. Ayan, kung makikita nyo, isinisetting ko na itong isa pang brake pad. Tapos, pwede ko na ngayon ilagay itong brake caliper niya. O, di ba ganun lang mga boss? Simpleng-simple lang. Basic na basic. Kaya nga ang kantsaw sa akin, basic lang naman ang alam niya ni Dirt Mechanic. Okay lang yun. At least kahit papano, yung trabahong madali, totoo naman na hindi ko na pinapaligoy-ligoy pa. Kumbaga, direct to the point, wala nang arte-arte. Kumbaga, pag nag-explain ka, diretsuhin mo na. Yan lang naman talaga yung problema eh. Iba, sasabihin mo pang kailangan ganito yung piston linisan, kailangan ganito yung brake caliper, kailangan ganito i-machine shop yung rotor disc. Asus, konting gas-gas lang, masyado ka namang magastos. Di ka na naawa sa customer. Ayan na mga boss, kung makita nyo, ang lakas ng ulan, pero hinahabol ko pa rin talaga yung trabaho ko para mailagay ko itong gulong. Grabe lakas ng ulan, lalaki ng patak ko kung makikita nyo. Kasi grabe yung init mga boss, nakita ng Diyos, init na ako. Eh di nagpaulan siya ngayon, dinalamigan ako. Kaya lang may nanunod na matanda, pinayungan ako. Ang sabi ko, yung cellphone ko na lang payungan niya dahil okay lang ako. Cellphone tayo, yung payungan tayo, cellphone. Ha? Yung cellphone payungan mo. Basta ka. Okay lang. O di ba, hindi ko naman siya kaano-ano, pero pinayungan ako, ganyan kabuti ang Diyos. Sabi naman ng babae, kuya baka magkasakit ka niyan. Ang sagot ko naman sa isip ko, kaawaan nawa ako ng Diyos, sana wag niya akong bigyan ng sakit. Alam niya naman na itong ginagawa kong customer, masyadong malaki yung sinisingil sa kanya sa pag-PMS dito sa sasakyan niya. Thank you!